Nagkaroon ka ng report para sa isang Halloween festival sa isang bayan at sa iyong pagji-jogging sa kagubatan ay nakakita ka ng isang lalaki na inakala mong naka-costume kaya't pinadfinger mo ito, ngunit bigla nitong pinutol ang iyong daliri. Ano ang nakakakilabot na dahilan kung bakit pinaslan ng mga cannibal ang babaeng reporter at ano ang karumal-dumal na ginawa ng mga ito sa magkakaibigan? At iyan ang ating alamin sa movie natin ngayon na pinamagatang Wrong Turn 5. Welcome to Unfiltered Thoughts Love movie recaps. Real life stories. and thought-provoking content. You're in the right place. Relive the best moments from your favorite films. Discover inspiring and eye-opening real-life stories. Explore unique perspectives on trending topics. Don't miss out. Like and follow Unfiltered Thoughts now and be part of a community that values storytelling and deep conversations. Welcome to Unfiltered Thoughts! Nagsimula ang movie kung saan ipinakita ang bayan ng West Virginia kung saan ay nagdiriwang sila ng Halloween Festival. Samantala ipinakita si Kelly na nagbabalita tungkol sa mga nakakatakot na mga Halloween costume doon at pagkatapos ng kanyang news coverage ay nagjogging ito at nakarating sa isang gubat. Ilang sandali ay biglang nagpakita sa kanyang harapan si Soto kaya't pinagtawanan niya ito at inakala niyang isa lang ito sa mga naka-costume sa Halloween Festival kanina. Umalis na siya at hindi na niya pinansin ang lalaki ngunit nakasalubong naman niya si One Eye kaya't muli siyang umalis at pamaya-maya ay nakita niya ang nakakatakot na si Three Finger. At nang pigilan niya si Kelly na ibinadfinger siya nito ngunit biglang pinutol ng lalaki ang kanyang daliri, dagling nagtatakbo si Kelly upang makatakas. Biglang lumabas si Maynard at tinulungan siya nito, ngunit nagkunwari lang pala ang matandang lalaki kaya't pinatay din siya nito. At dito ay nalaman natin ngayon na nasa ilalim ni Maynard ang tatlong magkakapatid na ito. Si Maynard ay isang serial killer na kumakain ng mga tao pagkatapos niyang patayin ang mga ito. Samantala ay dinala nila ang katawan ni Kelly sa kanilang cabin at chinap-chap nila ito. Nagalit si Maynard sa kanila dahil hindi nila itinago ang mga ebidensya ng pagpatay. Ilang sandali ay ipinakita naman ng limang magkakaibigan na nakasakay sa isang kotse habang patungo sila sa Halloween Festival. Biglang lumabas si Maynard sa harapan ng sasakyan kaya't nang iwasan ay bumangga sila sa isang puno. Nagkunwari si Maynard na nasagasaan siya ng sasakyan ngunit sigurado si Billy na hindi niya talaga tinamaan ang matandang lalaki. At nang tingnan nila ito ay dagling inatake ng matanda si Billy kaya't pinagtulungan nilang tatlo si Maynard. Nakatingin naman sa kanila ang tatlong kanibal na magkakapatid at nang papanain na ni Three Finger sila Billy ay biglang dumating ang mga pulis. Kinuha sila ng pulis na si Angela at sinabi niya sa deputy na si Kevin na maghintay na lang muna hanggang sa dumating na ang truck. At nang makaalis sila ay inatake ng magkakapatid si Kevin at pinatay nila ito. Samantala ay sinabi ni Billy na palayain na ang kanyang mga kaibigan dahil siya lang ang may kasalanan kaya't nag-hotel na ang mga kaibigan nito. Nalaman naman ni Angelo mula sa investigasyon na may record si Maynard ngunit binantaan siya ni Maynard na hindi na siya abuti ng umaga. Pagkatapos ay nagpuntahan na ang lahat ng mga tao sa festival, samantala ay ginamit ng mga cannibal ang kanilang truck upang pabagsakin ang poste ng cell site kaya't nawala ng signal ang lahat ng mga cellphone. Pagkatapos ay sinira nila ang power plant at pinatay nila ang security guard kaya't nawala ng kuryente ang buong bayan. Tinawagan ni Angela ang iba pang mga pulis ngunit ang lahat ng mga ito ay nasa Halloween Festival, samantala ay hinabol ni Three Finger ang kaibigang babae ni Billy na si Cruz at pinatay niya ito. Nakarating na si Julian sa police station at tinanong ni Billy kung nasaan si Cruz kaya't sinabi ni Julian na pumunta ito sa kanya. At sa hotel ay kinuha ng mga cannibal si Gus habang hinahabol naman ni One Eye si Lita, ngunit nagawa naman makatakas ng babae. Pinaso ng tatlong magkakapatid ang binti ni Gus at pagkatapos ay inihagis nila ito sa harap ng police station. Nagsisigaw si Gus upang humingi ng tulong at agad naman siyang nakita nila Billy at Julian. Dagli ding lumabas si Angela upang tulungan si Gus ngunit bigla siyang sinagasaan ng truck ng tatlong cannibal. Binigyan ni Angela ng barin si Billy at Julian. Gusto ni Billy na hanapin si Cruz ngunit sinabi ni Angela na magbantay na lang siya sa police station. Nagtungo si Angela sa isang appliance center upang makahingi ng tulong ngunit inakala naman ni Teddy na isang prank lang ang kanyang tawag. Samantala ay nakarating na si Lita sa police station ngunit pinaputukan siya ng isang bilanggo na kasama nila Billy at nang marinig ang putok ay dagling tiningnan ni Angela kung ano ang nangyari. Sa kabutihang palad ay hindi naman tinamaan ng bala si Lita kaya tinanong siya ni Billy tungkol kay Cruz ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Sinamahan ni Billy si Julian upang hanapin si Cruz kung saan ay nakita nila ang katawan ng kanilang kaibigan kaya't nagalit si Billy.
Inabol nila si Three Finger ngunit sila ang nahuli ng mga ito at nagising na lamang si Billy na nakabaon na siya sa football ground habang nakalabas ang kanyang ulo. At nakakadena naman sa tabi niya si Julian at pagkatapos ay paparating na sa kanila si Three Finger habang sakay nito ang snowblower at pinatay nito si Billy. Dahil nakakadena ay hindi makatakas si Julian at sinagasaan din siya ng snowblower ni Three Finger. Dahil hindi na bumalik sila Billy ay sinabi ni Angela sa isang bilanggo na magtungo na ito sa festival upang makahingi ng tulong. Kaya't binigyan siya ng sasakyan ni Angela ngunit habang nasa daan ay nahulog ito ng dahil sa dinakitang barbed wire. Pagkatapos ay dinala siya ng magkakapatid sa isang shop na malapit sa police station kung saan ay sinunog siya ng buhay ng mga ito. Nang marinig ni Angela ang sigaw ng bilanggo ay lumabas ito upang tulungan ang lalaki, ngunit pagkarating ay biglang sumabog ang shop. Samantala ay sinabi ni Maynard kay Lita na hindi niya papatayin ito kung pakakawalan siya sa bilangguan, kaya't pinakawalan niya si Maynard ngunit sinaksak ni Maynard ang kanyang mga mata kaya't nabulag ito. Nagsisigaw si Lita sa labas kaya't pinilit bumangon ni Angela upang tulungan si Lita at nang babarilan na ni Maynard si Lita ay agad siyang binaril ni Angela sa balikat. At pagkatapos ay ikinulong niya muli si Maynard sa police station. Huling lumabas si Angela upang humingi ng tulong kung saan ay nakita niya ang kotse ng kanyang asawa, nakita din niya na may isang taong nakatali sa sasakyan. Ngunit wala siyang kaalam-alam na ito ay isang patibong at makikitang may nakaumang na kutsilyo kung bubuksan ang pinto ng kotse. Dagli niyang binuksan ang pinto kaya't nahiwanan ng tuluyan ang katawan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay bigla silang binangga sa likuran ni Three Finger, ngunit agad na nakatalon si Angela at pagkatapos ay binugbog siya ni Three Finger kaya't nawala ng malay ito. Nagising na lamang si Angela sa police station nang nakatali ang dalawang mga kamay habang nagsasaboy ng gasolina ang mga cannibal ay sinabi ni Maynard kay Angela na may dalawa siyang pamimilian upang mamatay. Una ay ang susunugin siya at ang pangalawa ay mayroong isang baril na nakatutok sa kanyang mukha habang ang trigger nito ay nasa kanyang mga paa at sasabog ang ulo niya kapag itinapak niya ang kanyang mga sakong sa sahig. At pagkatapos ay umalis na ito at sinindihan ang buong police station sa pagupo ni Maynard sa truck ay nakarinig ito ng isang putok ng baril sa loob. At dahil dito ay nakumpirma niya na pinili ni Angela ang ikalawang pamimilian. Samantala dahil hindi makakita si Lita ay humingi ito ng tulong sa isang paparating na sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad ay si Maynard pala ang may-ari ng truck kaya tinalalayan siya ni Three Fingers sa truck at habang nakaniti ay winelcome siya ni Maynard. At makikitang nagsisigaw si Lita habang papaalis ang truck. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods. Relive the best moments from your favorite films. Discover inspiring and eye-opening real-life stories. Explore unique perspectives on trending topics. Don't miss out. Like and follow Unfiltered Thoughts now and be part of a community that values storytelling and deep conversations. Welcome to Unfiltered Thoughts. Yay!